Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Without impeachable offenses, mag-file yung kampo natin ng impeachment. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? Pero may mga grupong kumakausap sa iyo, sila yung mag-lead sa House file impeachment. Kaya ni Congressman Barzaga. Walang kumakausap sa akin ng kahit ano. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or humihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Pero ang sinasabi ko lang, ang dami ng impeachable offenses ni President Marcos. Soon to be. Nakita ko na sinabi niya na hindi siya yan. No? And sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Ginagaslight nila yung mga nagmamalasakit sa kanila. Ma'am, sabi ni Senator Tig Lacson na pinakamataas na AIX nasa Davao sa GDP 2025. Tapos election time na 2025, ma'am. How do you see this na nangyari? Oo. So, grappling ako sa tama na word sandali lang. Hindi ako masaya, pero ang gusto ko sabihin ay mabuti naman na nabanggit ito ng isang senator na napakalaki noong AIX ng 1st and 2nd District dito sa Davao City, releases ng year 2025. Dahil dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Dahil wala namang ibang explanation ito, kundi lumabas itong mga AIX na ito sa opisina ni former Congressman Vincent Garcia na merong kandidato na si former Councilor Javi Campos sa 2nd District na kalaban ng mga Duterte. At sa 1st District naman, through the PBA party list, kay Congresswoman Migs Nograles na at that time running for Congresswoman of the 1st District. So, dito makikita natin na ginamit sa politika yung AIX, ginamit sa mali yung pera, at sana ay tingnan din nila yung mga iba pang congressional districts ng mga congressman na pumirma sa impeachment. Dahil nabanggit na ito, di ba, na binayaran through the budget ang mga pumirma sa impeachment binayaran through the budget ang mga members of the House of Representatives para pumirma sa impeachment. So, sana ay wag lang nilang tignan ang Davao City dahil alam naman natin ang sagot dyan. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Kasi
meron kasing pag-iisip, no? Ang itong mga huwag na natin sali yan. Doon na lang tayo sa mamaya na yan para meron ka na namang ibang balita sa susunod. Dito na lang tayo sa dito tayo sa sana ay tingnan din nila yung ibang congressional districts na pumirma sa impeachment. Dahil meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. At hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft